And sa di pa ta mag-ampo, silent prayer na sa siguro ta, sa di pa ko mag-ampo, silent prayer sa siguro ta atong i-ready atong ang iyon ang Ginoo nga i-ready ni atong hunahuna og kasing-kasing nga mudawat sa iyang pulong karon. Then mga itagpasaylo sa mga sala nga atong nabuhat, nga wa pa nato na confess so far, and then mga ita sa Ginoo gahom sa pagsabot siyang pulong. Ako magpray po ko nga tabang ko sa Ginoo nga ma-explain ako ang atong topic karon, no? So we humble down before God karon before ta mag sugod, and then magpasalamat po, no, sa maayong adlaw. Sige, pray sa tang tanan silently. Lord, gusto mo mag-grow again. Maturities na, Father, relationships, stabilities. It's not so much about presence after his effects, so but compared to ako kang mga ng respect. Ang kinabahin ako kang love. Ay, honor you, Lord God. So pray now, Heavenly Father. Mga na attitude. Dalo na ako, Father, and I love you also. Happy na, Father, as I teach you. Help those who listen mo kasi sila help me now. Sana ko yung sabihan na help me, Father. Jesus. Heavenly Father, today, Lord, we give you thanks and we honor you today by coming here, then spend time with your word. Tunana mo imong word. We honor your word. Kaya mo na ang way also sa pag-honor sa imo, Heavenly Father. Lord, unta, taas kaya mong view sa imong pulong, Lord God. Unta, Father, taas ang among view sa imuha. Taas ang among view sa pagtuon, Lord God, sa imong pulong, sa mga teachings nimo, O God. Kaya mo, yun Lord God, ang sanctify na mo every day. Ug mao na imong ginabuhat sa mo right now, nga after mini mo gi-regenerate, after mini mo gi-justify, now you are sanctifying us every day. Ug isa sa mga tools nga imong ginagamit to sanctify us is your word. So we read your word, we hear your word, Lord, we study your word, then most of all, we obey your word. This is how we grow. One of the ways nga we grow, Lord God, and daghan pang mga ways nga imong ginagamit, Lord, your means of grace, para mi mag-grow kay mo ang goal sa sanctification, to make us more like Christ and to make sin less and less na nga powerful sa kinabuhi, and to increase our holiness and godliness, Lord, sa kinabuhi. Kay mao gid ang purpose sa among sa kaluwasan, Lord God, nga imong gihatag sa moa. Secondary na to, Lord God, nga malangit mi ug di mi maimpierno, para happy me forever. It's more than that. It is restoring the image of Christ nga nakurap, nga na distort tungod sa sala nga misulod sa kalibutan, Lord. And now you are in the work of restoring what was destroyed by sin. Ang image nimo, Father, nga imong gibutang sa moa when you created man. And so, Father, Lord God, right now we cooperate with you nga imong gina-restore Christ-likeness in us. And Father, I pray nga mao gina ang musulod sa mong mind sa imuhang ginabuhat sa moa, Lord God, every day. You are not yet finished with us. You are still in the process, O Lord God, of restoring the image of Christ in us. O imo nang i-perfect when He returns. In our glorification, Lord God, lastar og hanay gyud ang imuhang pagtrabaho, Lord God, sa among kinabuhi. And Father, na-appreciate namo more kung giyon sa minimo pagluwas. The Lord, it's really greater than we thought before. O gonya, the more me naka-appreciate sa imong gibuhat sa muan, the more namo ka, Lord God, ma-love o ma-worship because of our understanding and knowledge, Lord God, sa imuhang marvelous and amazing grace sa among kinabuhi. And Lord, through this knowledge, naamo ning, Lord God, mo niya mo change sa moa, and for us na maging more gracious and loving po sa uban. Lord, help us now as we have our session today,
And Lord, we pray that you'll also give the same protection as you have given us sa uban nga coming pa. And this I pray in Jesus' name. Amen. Linggo ng tanan. How is everybody? Good morning. Okay, ato na ta sa ato ang next article, and that is Article 7. Ang title is of the Harmony of the Law and the Gospel. Okay, so naman tayo handouts. And actually, even if walay PowerPoint, wala sa screen, but we have our handouts, we can look at the handouts and then see for ourselves kung unsa ang Article 12. Ito sa Article 12. The title is of the harmony of the law and the gospel. So naata sa screen, magsulat-sulat po ko diri sa whiteboard. Badras, yung angle ng camera should be kana ganing masina ako diri makita gihapon. Kaya? Okay, sige. O sa ganang title sa Articles 12, kasi maka-dictate, ha? Of the harmony of the law and the gospel. Okay. Badras, kumusta ang kids room? Okay ra? Oh. Abrihan lang ko na ng teacher. Pwede niyo ma-ask si Angel kisa ang nakasay nga teacher para pag-abot sa teacher, ihatag sa iyang susi. Now, please lang. Nakaikwa ni Angel? Nakaikwa niya. Sige, thank you. Okay, of the harmony of the law and the gospel. So may pasabot sa harmony. Ha? Pag-uyon? Panag-uyon? Oo, pwede. Unsa pa? Harmony. Is this a good word? Is this a positive word? Positive word, no? Unsa ang opposite sa harmony? Pagkabingkil. Muna. Unsa tong gisulti sa likod? Unsa to? Sa pa? Unsa ang amo ng opposite, no? Discord, conflict, disunity. Okay, harmony can also be unity, no? Unity. Okay, blending. Okay, pwede. Harmony, panag-uyon, correct, that's a good word. Reconciled, united, one, pwede. Ano sa mix? Oneness. Pwede, that's good. Agreement, no? Collaboration, okay. If you notice na sila similar definition kining mga words, kanang walay chaos, walay confusion, walay conflict, walay panagbangi, okay? Harmony means nay panaghiusa, okay? Nay collaboration, kanang nay blending, nay unity, nay oneness. And then unsa ang ginapasabot dinhi nga nagkahiusa sila? Ang unsa diri sa topic ang walay sumpaki, walay panagbingkil. Ang law and the gospel. Na ang law ug ang gospel, dili na sila naga-contradict sa isa't isa, di sila kaaway, dili sila kanang opposite. Opposite sila pero dili sila kanang kaaway, dili gani kanang sabay sila, even though they are not the same, pero they are one. They are one. And then they are in harmony to one another. Nganong nahimo man ni siya nga top? Is this really an issue? O sa inyo nakita nga issue, nganong atong mga forefathers, giapil man nila ni sa Confession of Faith, sa atong mga forefathers nga sa New Hampshire in 1833 and 1855,
ngano man nga ila man ning gi-appeal sa confession of faith. What was the problem diya? Nganong issue man ni para sa ilaha, and I think it should be an issue for us today because daghang mga religions karon nga kini ang gospel og ang grace, ang gospel og ang law kining para sila di mag-uban. So unsa inyo nakita nga issue or problema ngano man nga kining kuan lang nato kanang ato lang i-assume or imagine nganong gi-appeal man ni sa confession of faith sa ato ang mga forefathers sa New Hampshire sa unang panahon. Unsa inyo nakita nga possible kanang reason nganong issue para sa ilaha ang law ug ang gospel? Microphone kay kuan mix dili man good mapaminawan god ang inyong isulti ko wala yung microphone. Sige mix. Law of ang gospel before is contradicting to one another sa ilang panahon or there may be contradiction. Yeah, and that's why they came up with an article nga kanabang emphasizing nga dili sila contradiction, walay contradiction ang law ug ang gospel. They are in harmony to one another. And the question now mix is ngano man nga may thinking na ay contradiction na ay panagbingkil ang balaod ug ang gospel. Unsa man day naa sa balaod ug unsa man day naa sa gospel nga nahimo man siya nga issue, nahimo man siyang issue nga they contradict each other. What do you think? Mag-assume lang ta, no? The law was created by man and the gospel was created by God. By the way, maybe we have to define terms, no? Ang law diri is the law of God. Ang law nga gihatod sino? Ten Commandments, for example. Ten Commandments, mao gina ang core good sa law. So how is the Ten Commandments in harmony with the gospel? So law here refers to the Ten Commandments. Kay naman po yung ceremonial logod katong para lang sa mga Hudiyo, katong ilang mga offerings, mga sacrifices sa temple, ang ilahang kaning mga seremonya nga mga washing, katong dedication of children after 8 days ba to, ang circumcision. These are all ceremonial laws nga para lang sa mga Israelites. Nilapot tong ginatawag nga kining moral law, and that's the Ten Commandments, moral law, mo ng Ten Commandments. And this is all about the Ten Commandments, kining law. Yeah, what is the gospel? Unsa na sa gospel nga nahimo man siyang issue before nga ang gospel o ang Ten Commandments dili gyud pwede mag-uban. What is in the gospel din nga nakaisip sila? Not necessarily nga ang atong mga forefathers ang nakaisip, but maybe sa ilang palibot, sa ubang mga denominations, sa ubang mga religion, mo ni ilang preaching. So, mura ginagwardyahan sa mga pastors sa unang panahon, ang ilang mga membro nga di ta mutuwa na kay ang gospel ug ang law walay panagbingkil. Pwede pod nga kada nga issue nagsugod sa sulod. Pwede pod nga nakasulod ni klase nga teaching sa ilang mga churches before kay ngano man gi-appeal Manila sa ilang confession of faith. And I think sa ato karon we can still say nga they did the right thing, I include this siya. No, sa atong confession of faith. I think it would still be an issue for us today. No? What is the gospel? So maybe siguro that should be the first thing that we did kanina is to define the terms here. So harmony, actually ato naman to gisugdan nag-define natong harmony. Pero dapat hinsunod ta dayon sa law, no? Law is the Ten Commandments, moral law. Okay? Ang law nga ginapasabot dinhi is moral law, which is the Ten Commandments. Katong gihatag sa Ginoo sa Mount Sinai, gihatag niya ka Moses. Gihatag niya ka Moses. Asa gani gisulat sa Ginoo ang original nga kopya sa Ten Commandments? Asa niya gisulat? Sa stone tablets. Stone nga lapad na dito niya actually
I don't know kung tinuod ni actually ang gihatag daw sa Ginoo 15 commandments. So naitulo ka mga tablets. First 5 commandments, second set of 5 commandments, and then the third set of 5 commandments. Naglisod si Moses og pasan. Kay tuluman ka, okay to kung duha lang ka buok, duha ra man yang kamot. So ang isa na-address to nga. Naog siya sa Mount Sinai. Kaya nang ipakita ang pag-ara niya, people of Israel, mao na ni karon ang pag-ana niya, nahulog man tong isa. 10 commandments. Imbis musulti siya 15. Wa say choice, ginaming og 10 kay nabuak naman tong. Brother Sam, tinod ka to? Ansa? Say mo tanong, tinod ka to siya? Dili siguro, di pagin ka sure. Entertainment. Ang tinod ana is 20 gid na kabok. Ha? Sa kasuko niya. Si Moses ang nagbuwak adto. Correct. Mao na to. Okay, but of course, if you read Exodus chapter 20, verses 1 to sa verse, 10 lagi nakabok, no? 10 lagi nakabok. So the law here refers to the moral law, 10 commandments sa Ginoo nga gihatag niya ka Moses for Israel, pero it's really for everybody. Kay dito sa Romans chapter, kay basi mo ingon mo nga ang 10 commandments para lang para sa mga Israelites, kay gihatag man sa Ginoo ka Moses para sa mga Israelites. Originally, pero if you read Romans chapter 3, 1, chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you would see there nga ang commandments sa Ginoo kining moral laws of God, kining 10 commandments para sa tanan. In fact, kining 10 commandments will be used by God to judge people. Di lang ang law ang iyang gamiton to judge people, but also the gospel He will use to judge the people. Sa mga nag-reject sa Ginoo. Okay. Unsa man ang gospel? What is the gospel? So ato nang na-learn no, nga harmony means panaguyon, unity, blending, oneness, agreement, collaboration. Now we've learned nga kining law diri, it does not refer to the ceremonial laws nga exclusive lang for Israel, but this is the moral laws of God which is expressed in the 10 commandments. What is the gospel? And now we'll see nganong nahimo siyang issue before. Anyone? What is the gospel? If someone will ask you, what is the gospel? What will you say? Ate Beth? Siguro duha ka microphone no, para maapas na to. Napaisa diri? Duha na? Okay, sige. Maybe ang isa diri sa dool, ako lang ihatag ang Brad Jemar. In kaso lang Brad Jemar no, kung naa diri somewhere here nga gusto mo. Ate Beth, go. What is the gospel? Exactly. Mao na ang gospel, no? Asa na makita nga asa makita na sa Bible nga kana mao na ang gospel. Okay, 1 Corinthians chapter 15. Asa nato sugdan ang pagbasa sa Bible, Brother Ras, asa maayo? Sugot sa dire or sugot sa likod? Sige, Brother Ras, go ahead.
1 Corinthians, ang ako ipabasa is 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. This is to support what Ate Beth just said. Ang gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. She is correct. And makita na sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. Okay? Please read. Kisa ang first. Kisa to. Badas, kisa mag-dita. Okay. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which I also ye have received, and wherein ye stand. Okay, so naghisgot siya about the gospel. Ang topic ni Paul diri is the gospel. Okay, now let's see unsang iyang gisulti about the gospel. Proceed. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Okay, so ang gisulti ni Paul diri nga kini nga gospel mao ni ang nagluwas nato. Okay? For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins Yun. according to the Scriptures, Yon, verse 4. and that he was buried, and that he rose again the third day according to Yon. So the gospel is that message nga mao'y nagluwas nato, nga gi-preach ni Paul. Unsa ni nga message? Mo na tong sa verse 3 ug 4. The message is Christ dying for our sins, Christ being buried for our sins, and Christ rising from the dead for our sins. Natanaw, according to the Scriptures. Na ang gospel, makita ni sa Scripture, sa Word of God. Ang gospel, ang message sa gospel, makita sa Word of God. O mao ni ang muluwas sa tanan nga mutuo sa gospel. And it's all about Jesus. In other words, shortcut is, the gospel is all about the work of Christ sa pagluwas nato. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Okay. Mao na ang gospel. Kung mato ka sa Romans chapter 1 verse 16, matod pa ni Apostle Paul, nga ang gospel kuno is the power of God unto salvation to those who believe, to the Jew first and also to the Greek. Okay. Now, having said that, what's the issue now? Anong kailangan nila idiin? Anong kailangan nila i-highlight na walay panagbangi ang gospel ug ang law? Unsa di nasa law, ug unsa di nasa gospel, nga na may tendency ang tao maingon nga they contradict each other. Inaamang ko yung mga teachings karon, na ganyan sila yung mga terms nga pag law gani, law lang yun, pag gospel or grace, grace lang yun. Dili pwede nga walay harmony sa ilang duha. Inani. Ang first one would be nga kini magong gospel is gift of God magud ni no, is grace no. And if you notice, ang law is works. Para matuman nimo ang law, you have to obey it. No? So works na siya. Unya ang gospel man good, para ka ba saved, you don't work for it. Christ worked already for it, and therefore, ang gospel is by grace and then received by faith and not by works. Gani ang faith, iyapod gani sa Ginoo, right? I think diha nagsugod ang problema. The idea ba nga ang gospel is by grace, kunya ang law is by works. Pakibasa daw ang Romans chapter 11.
whoever is next, chapter 11, verse 6. And if by grace, Badras, pwede ko eraser, Badras. Sorry. Go ahead, Chen. then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. So it seems to me nga murag dili pwede mag-uban ang duha. And yet, sabi ng ating mga forefathers, yes, they are not the same, pero dili pud sila magkaaway. Mao na ang gusto nato tun-an. No, kasing papel lang, tissue or what? No, ginagmay naman pud. Oh, thank you. Okay, sige. So asa man ang issue diri, unsa man ang problema day ani? Ngano man nga naa may misulpot ka mga idea nga ang logang gospel dili magkalaban gina sila, pero matud pa sa tumang forefathers dili sila magkalaban, they are in harmony. Kaya ang idea man good is kining kung ang kaluwasan is by obeying the law, then ang kaluwasan dili by grace. So, tanggal ng idea of grace because kung ang kaluwasan is by obeying the law, then law na good. Okay? Law, so works, wala na grace. Nya kung ang problema mao ni, so ang uban pumingon nga ang salvation is by grace. So, di na kinanglan ang law para ka maluwas. Okay? Now, asa man ang problema dinhi? Ang problema dinhi is this. Kay naluwas naman ta by grace, okay, forgiven na eternal life, guban pa, di na kinahanglan nga mag-obey sa balaod sa Ginoo. Tungod kay anyway, kung di ka mo-obey, luwas naman gihapon ka. That's where the problem comes in. So maggara-gara na lang kuha niya. Anyway, kuha naman day, gibayran naman day ni Jesus ako mga sins, past, present, and future sins. So, wala na ng law diha. Anyway, luwas bitaw ko. Ang kana siyang heresy, ang tawag na is anti means against. Nomianism meaning norm, meaning standards or rule or law. So meaning, kay luwas naman ta by grace, kay by grace man ang kaluwasan, it doesn't matter kung imo pa bang i-obey ang 10 Commandments sa Ginoo. Anyway, luwas sa bitaw ta. Now, tama ba na siya nga idea? Wrong siya nga idea, right? And so, kung kining ang pag-obey sa commandments sa Ginoo is kita mo obey, then sa atong sariling strength atong i-obey. Yeah, para pag yun nga ma-save. Pero dili kinan sila pag-awayo nato. Dili kinan nga pag-awayo nato ang grace ug ang law. Kung insakto ang atong understanding sa ilahang relationship to one another. Okay? So mao ni ang relationship sa law o sa gospel or grace in connection sa tuang Christian life o sa tuang salvation. Okay? So inani. Sa atong salvation, actually, para ta ma-save, okay? It should be by works.
by obeying the law. Okay? Hold on lang sa basig, hingda ko na inyong mga mata din ha? Pero, wa man takatuman. Yon. Wa man na usab ang standard sa Ginoo. Para makasulod ka sa heaven, para katanggap-tanggap ka sa iyaha, you have to be perfectly righteous sa iyang perspective, sa iyang point of view, sa iyang eyes. You should be. Wa niya gi-change iyang standard, wa niya gi-change ang iyahang kining requirement. So ang problema is, di man takatuman. Pero wa po gi-change sa Ginoo ang iyang requirement. So unsa man ato ni pagkaluwas? Kung by works gihapon. Kung naluwas man ta, by works gihapon, perdili ato ang works. Kundi ang work ni Jesus Christ dito sa cross. O ang iyang perfect obedience sa balaod nga gi-require sa Ginoo nato, pero we fail to do it, pero kay gusto man sa Ginoo, plano man sa Ginoo nga luwason ta niya. That's why He sent His Son Jesus Christ to obey the law for us. And not just to obey the law, but to pay the requirements of the law sa tuwa nga wa naka-obey sa law by shedding His blood and dying on the cross for us. Kaya ang requirements sa law kung mo disobey ta is death. That's why Christ died. So unsa ang works ni Christ nga mo'y nakapaluwas nato? Ang iyang perfect obedience sa law o ang iyang pagbayad sa tuang mga sala. Paid our sins. Pinaagi sa iyang kamatayon. Walay sumpaki. Ang law ug ang gospel now kay siya man ang nagbuhat sa ato ang kaluwasan by perfectly obeying the law and paying for our sins as demanded by the law. Then karon then we can say nga atong kaluwasan as we receive it is now by grace. You see that? Nahimo ng grasya, nahimo ng gasa, nahimo ng libre ang atong kaluwasan as we receive it because sa wa pa nato to gidawat, naanay nagbayad niini. Naanay nagbayad sa tuang failures to obey the law o naana po'y nag-obey sa law perfectly so that iyang i-credit sa tua ang iyang gibuhat 2,000 years ago. So now, we can say nga ang law o ang gospel in harmony di ay. Ang nakapaharmonize sa law o ang gospel is Jesus Christ. Amazing. Every time mamalandong ko, dili gid pwede nga di manglimbaw tong balhibo. Because wala man gud giusab sa Ginoo iyang demand. Wala niya giusab iyang standard. Gusto ka malangit, gusto ka nako ma-accept, you have to be perfectly righteous. No other way. Na kay kabulo man ta nga di ginato na ma-achieve. So somebody else did it for us. Kasi, Pastor, nga nung kailangan pa man siya mamatay nga, ang iyang perfect obedience, igo ka na bang, mo naman to ang makapahimog po dato nga perfectly obedient or righteous. Well, tungod kay, nakasala man gud ta. And kinahanglan pagbayaran nato ang atong mga sala. Yes, okay, perfectly righteous na punta, kay gi-credit man sa Ginoo sa ato ang iyang perfect obedience,
Pero the fact still remains nga nakasala ta. It has to be dealt with also. Kailangan ma-deal po to, ma-address po to siya nga issue, ma-address po to siya. Kaya ang Ginoo di makalimot. Okay, perfectly righteous na ta, but remember, we actually sin ba yan? Nakasala ba yan ta? Mao na diri mo pasok ang kamatayon ni Jesus. So ang iyang perfect obedience o ang iyang perfect sacrifice, mao ni ang nakapaluwas nato. Perfect obedience, perfect sacrifice. Ang perfect obedience, that will deal our status nga guilty and righteous. Ang iyang perfect obedience will settle the issue of our legal standing before God, and it makes us righteous because of His perfect righteousness. Ang kininapong iyang kamatayon sa cross will address the issue of our sins, of our guilt, of our failure to obey the law. Nya na, may demand ang law, pag makasala ka, namang punishment. That's why He accepted the punishment na para unta sa tuwa. You see? And so in that sense, ang law o ang gospel dili kaaway. Kung imong ispasok sa istorya, sa equation, si Jesus Christ. Okay? Sa ato ng salvation, no? Or to be specific, sa ato ang justification. Okay, now karon. Another na pod nga angle sa atong sanctification. Why there is a harmony? Tungod kay by grace man ang atong kaluwasan, ang atoang kining sanctification. So di na kinahanglan og balaod or kining magubita sa balaod and then sa ato ang sariling effort di na kinahanglan og grace or ang gospel kana is kanang dili pod tama. In fact, kini para ta maka-obey sa law kailangan nato og grace sa Ginoo. No? So, grace does not nullify the law. Grace gives us the power to obey the law. So dili sila magkaaway. We need grace to obey the law. And then we need to obey the law kay nakadawat at grasya. So dili pwede kay nakadawat at grasya sa Ginoo nga maong kaluwasan, magara-gara na ta. You see? So sa to ang Christian life, di walay bangi. Okay? We need grace to obey the law. Kaya wa man tay power in ourselves to obey the law. We need grace sa Ginoo. O ang gospel, mao na ang nagahatag natong power to obey the law, ang kaluwasan nga itong nadawat. And then, we need grace to obey the law. And then, on the other hand, because of grace, we must obey the law. Mo bitaw nga gikuyawan si Apostle Paul kasi next mo basa. Kay dito sa Romans chapter 6, kabalugi siya sa tendency sa mga Christian nga abusuhon ang grasya sa Ginoo. To the point nga gamito nila ang grasya para nasa license to sin. Mo nang antinomianism. Kay luwas sa bitaw ko, okay lang kung way balahod. Okay lang kung wala, di na tumanong 10 commandments, luwas sa bitaw ko. Mo ikulban si Paul. And truly so. Naba itay tendency nga mo na itong thinking. Although dili makaluwas ang balaod, okay? Ang grasya man sa Dios mo ay nakaluwas nato. Pero ang grasya na po sa Dios, ang muhatag nato desire nga mo obey sa balaod sa Ginoo. Who will read next? Romans chapter 6,
Verse 1. Romans chapter 6, verse 1. Mm. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? Oh, biyawan, no? Mas labaw man gyud, mas abundant man gyud ang grasya sa Ginoo kaysa sa atong mga sala. Pero ayaw gamitan ang license to sin. Just because grace abounds more than our sin, which asa na makita, mention man na ni Paul na ang grace sa Ginoo abounds more than, pero don't use that as a license to sin. But June continue, verse 2. Verse 2. God forbid, who shall we? How shall we? How shall we that are dead to sin? Live any longer therein? Okay, meaning, how can we ganing use grace as a license to sin kung kita patay na diha sa pagbatog sala kay gibago na tas Ginoo? Okay? And so, grace and law, or the gospel, are in harmony. Di lang sa atong justification, kundi even pa man sa tuang sanctification. No? So, we need to obey the law. Okay, mao man ang ato ang duty, mao man ang ato ang ebidensya nga nadaot na ato ang grasya. Ya kailangan po nato ang grasya para natay gahom nga mo-obey sa balaod sa Dios. Kabalo mo, kana ganing times na kining struggling sa pagtuman sa will sa Ginoo, alas 10 na. Kabalo ko sa akong ginahimo, akong gina-process akong mind, akong gina-refresh ang akong sarili kung giyon sa ko pagluwas sa Ginoo. I always go back to the cross. I always refresh my mind about His election of me before I was even born. I was already in His mind, and He really was determined nga someday maluwas gyud ko, and it's not by my works but pure grace and pure sovereign will gyud niya. When I think about that, no, and then how Christ died on the cross while I am yet a sinner, He died for me. Then He didn't need to do it, kay what I deserve is punishment, condemnation, not salvation, and yet He did it anyway for me. Ya dili pa gyud tanan tao ang iyang gibuhatan anak kun dili katura pong gusto niya. Then I was included in that number of people nga He sovereignly decided to die for. Ay gusto kisa may dili madugmo kana. And to remind myself na I have no power at all to obey the law, na even pa man natuman ako ang 9 sa commandments sa Ginoo, sipit na ko sa isa, that is not even good enough. And then here comes Jesus Christ, who had no sin, who became a sin for me, obeyed the law perfectly, and then died for my failures, died for my sins by shedding His perfect blood and body on the cross, in order to satisfy a perfect God who demands a perfect sacrifice. When I'm broken with that, that's when I have the power to obey. For as long as sige lang gihapon tagsalig nga kaya nato kay brighta, tama tong doktrina o ginani inana, maitang tao and so forth. Mother pa ni Apostle Paul, the more you think na you can't fail, the more you will fail. The more you think na kanang di ka makasala, the more nga makasala gyud ka. It is when we have that feeling of self-sufficiency that we are at our most dangerous time sa atong kinabuhi. Pride, when pride sets in, when kanang feeling of self-righteousness comes in, that's when we are at our most weak nga moments sa atong kinabuhi, no? And so, how am I able to obey the law when I have no power to do so, when I remind myself that I have no power to do so? And then only by the grace of God, when I remind myself of the cross, of His sovereign will sa pagpili sa katutanan, that's when I am empowered to obey, no?
And so, time naman, and we still have our second part of our service. How I wish I could entertain question, but maybe we can do that no next Sunday. So, naapalang ta sa title. O naapata sa title, I realize title pa man di ay ni atong gisgutan. Wa pata sa paragraph. So imagine na lang ninyo kung mo ato na tas paragraph, no? Basing next year pa ta mahumanani. Pero kay di man ko kanunay amo tudlo, so mo na nga this would be good. Depende man gud na 1 month will do. No, taas man gud ning article 12. Sige, let's all stand as we close this with a prayer. Heavenly Father, we give you thanks for our session today regarding the law and the gospel. Partner day sila. They are friends. They are in harmony. They are not enemies, but they collaborate. They are one. And we will only understand it, Lord, kung among ipasok si Jesus Christ sa equation. Oh, Father, thank you so much. And I pray, Lord, na di gid mi magsawa o discover o tuon sa imong teaching, sa imong doctrine, Lord God, na naara diha sa imong word. It's just that kami lang gid, Lord God, nga we don't spend more time sa imong word by reading it, listening to it kung kini ginatudlo. And that's why, Father, every Sunday, amag yung commitment mo anig church, kaya this is where your word is preached, this is where your word is taught, and we need your word, Lord God, because mo na ang pagkaon sa among souls. So, Father, Lord, I pray now as we proceed to our worship service after we take a break, I pray, Lord God, that you'd ready us and prepare us to worship you with full sincerity sa among heart, with full desire na to know you more sa among kinabuhi. Father, bless everybody who is here, especially, Lord God, among mga bisita who are here and members of this church. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, let's take a break and maybe you could like meet and greet, no, our visitors today. Natay mga bisita karon.